Magandang buhay mga kaani, na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin po mga kasamang magsasaka. So ang ibabagi ko sa inyo ngayon, ito pong tinatawag na microbial inoculant. At isa po dito, yung mycorrhiza. Yan. So ito pong mycorrhiza na ito ay ini-endorse na rin ng Department of Agriculture. At ano nga ba itong microbial inoculant na mycorrhiza? So ang vesicular arbuscular mycorrhizal fungi ay isang klase po ng amag. At ito po, ayon po sa pag-aaral, 80% ng iba't ibang uri ng halaman dito po sa mundo ay nakikinabang po dito at almost 450 million taon ang katuwang ng mga halaman itong mycorrhiza. At sinasabi rin na kapag merong mycorrhiza, ang roots ng isang halaman ay 700 times na mas malaki ang coverage ng area, ang root system na ginagalawan ng ugat ng isang halaman. Sapagkat ang mycorrhiza po ay nagiging extension ng kanyang ugat. Okay, so ano po ba ang tawag dun sa relasyon ng mycorrhiza at saka nung ugat ng halaman o nung halaman mismo? Ang tawag po dyan is a symbiotic relationship kung saan ang bawat isa sa kanila ay may pakinabang na naidudulot sa isa't isa. For example po, itong si halaman ay nagbibigay ng sugar sa pamamagitan ng kanyang ginawang photosynthetic activity. At ito namang si mycorrhiza o itong amag ang nagsusupply naman ng tubig, mineral, sustansya katulad ng mga phosphorus na nakukuha niya sa lupa. Yan. So ganun po ang nagiging relasyon nitong dalawang itong mga kasama. Bakit nga ba hindi natin napapakinabangan ng lubos itong mga mycorrhizal fungi na ito? Ito po ang dahilan ng pagkaubos. Una, yung paulit-ulit na pagbubungkal ng lupa. Siyempre, itong mga fungi ay na-expose po sila sa araw. Yung paggamit po ng pesticide, fungicide, at herbicide, at yung chemical fertilizer. Ito po yung mga sustansya na nagiging available sa halaman kapag po meron pong mga microbial inoculant o mycorrhiza sa ating lupa. Yung absorption po ng calcium, phosphorus, magnesium, potassium, nitrogen, zinc, copper, and iron. Ito pong mga element na ito ay available po talaga ito sa nasa lupa na po ito. Ang problema, hindi po na-absorb ng halaman dahil kailangan dumaan sa proseso. At ang proseso nga pong yun ay kung ipaprocess po sila ng mycorrhiza. Ngayon, kung walang mycorrhiza sa lupa natin, kahit nandun po yung sustansya, mahihirapan pong i-absorb ito ng ating mga halaman. Ito naman po yung mga importanteng nagagawa ng mycorrhiza sa lupa at halaman. Number 1, nutrient absorption. Yan, dahil nga po ang mycorrhiza ay parang nagiging extension ng ugat sa lupa dahil sa tinatawag natin na hyphae at doon sa mycelium, kung saan yung mycelium siya yung nangunguha ng mga nutrition doon sa lupa, kaya mabilis, mas malakas at mas marami ang na-absorb na sustansya ng halaman. Ganun din yung water uptake. Siyempre, mas malayo ang naaabot ng parang galamay ng mycorrhiza, mas maraming tubig ang nakukuha. Soil structure. Dahil nga po nagagawa niyang mabind o pagdikit-dikitin yung lupa, so hindi bumibitak agad. Kaya nakakapag-hold ng moisture. Kaya napakaganda po talaga ng mycorrhiza. Number 4, yung disease resistance. Ibig sabihin nito, dahil na-colonize na nga ng mycorrhiza yung ugat ng particular na halaman, so nagigi silang defense mechanism sa mga soil-borne disease. At yung number 5, enhanced growth. O dito nga po, sinasabi, dun sa unang 4 na nabanggit, ang resulta niyan ay mas mabilis na paglaki at mas efficient at mas vigorous yung ating halaman. So ito po yung isa
trial na ginawa po natin nung binigyan natin ang ating isang farmer kung effective nga pa itong mycorrhiza na ito, particularly itong Bigoraha. Panoorin po natin. Ito yung may Bigoraha. Itong apat na ito. Ito kung kabila, wala. Ito yung regular na ano-ano. Ito naman yung may Bigoraha. Mas maganda ito, parte ito. Dalawang kanay. Para ang schedule ni pag hindi 2 ay 3. Para pong sabi po ni Engineer Joy ay 2 po ang tanim nyo. Pero nga itong may 6 na araw pa malabo na yan. Ito. Oo, 6 na araw. Ayun ay Ito yung Bigoraha. Ito naman yung regular. Pili tayo ng mataas ang dahon. Kita ang diferensya. yung bang taga Mindanao na yun ay paano? Na ano sa atin? Mas maraming ugat nga. Nagpo-promote nung kanilang yon. Sa ngayon po ay ano pa lang po. For trial pa lang. Yung kanilang yon. Oho, pero kung tingin nyo effective, tingin ko nagbebenta naman sila. Yun nga, ang tanong ko sa kanya eh. Oho. Kaya ano kung masabi. Ay maganda nga, oh, maraming ugat oh. Oo nga, yun ang Ayos ah. Mahalos magkasing haba pero mas malalaki ang ugat nitong ano. Nitong may lagay na Bigoraha. ang kagandahan niya, sabi niya, wala na eh. Wala nang silang ibibigay na pagtatanim. Wala na ano, isang ano na lang. Lagay lang yung lalagay na yan. At saka yung pagkayo ni natamnan, yun lang yung isang I-spray lang ano po. spray lang. Uulitin natin. Kuha tayo ng pinakamataas dito sa control. Ito pinakamataas. Yan, pinakamataas. Tingnan natin ang ugat. Yan ang ugat. Ayan, hindi kaya lahok yung mataas na yan. Bahala na siya. Bakit may mahaba dito. Kuha rin tayo ng pinakamataas dito. Parte dito. Para parehas mataas. Halos, tabi nyo, hindi na matagot. Sa kabila doon kasi mas malago pa. Ano? Pero sa kabila tabi may malago. May mas malago pa doon. Mahaba o. Yan. Pero sa banda ron, meron. So kita ho ayo, mas maputi ang ugat. Isa. Oo, tsaka mas mataba. Tsaka ano siya oh. Mas mataba, yun ang difference na nakikita ko. Halos pares ng taas yan no. Tingnan naman natin yung pinakamababa. Mga pinakamababa. Yan. Yan, pinakamababa. Tayo ng pinakamababa dito. Mahaba nga ugat. Laki ng diferensya oh. Oh. Mahaba ugat, mukhang epektibo nga. Pwede. Pag sa malayuan, wala ka halos makitang diferensya. Pero pag binunot mo yung ugat,
maputi, mataba, tsaka yung iba mahaba. Okay, so ano po ba yung ginamit natin na microbial inoculant na mycorrhiza? Ito pong brand ay Bigoraha. So ganito po ang itsura ng Bigoraha. So ito pong Bigoraha ay certified ng Organic Philippines o Department of Agriculture. At the same time, certified din sila ng OCCP or Organic Certification Center of the Philippines. Matindi po dito yung certified sila ng BioCert International, kung saan ito pong BioCert International, ito po ay isang organization na nagpo-provide ng certification services para sa organic agriculture. At sinisigurado po nila na yung certification na nanggagaling sa kanila ay pumasa sa mga standard ng organic farming. Okay, so mabalik po tayo dito sa Bigoraha. Ang kagandahan nito, meron siyang tagline na mycorrhiza, kung saan ang dami is 150 spores per gram. So sa makatuwid, kung gagamit po tayo ng isang sachet, 62.5 grams, inaabot po ng nasa 10,000 spores ang pakakawala natin per knapsack sprayer. At sa isang ektarya, gagamit po tayo ng 10 knapsack sprayer hanggang 12. So ibig sabihin, mahigit 100,000 spores ang pakakawala natin sa ating palayan. Yan, so napakaganda po nito para sa paglaki ng ating halaman. Bukod doon, may naka-incorporate na rin po itong mga macro at micro element katulad ng nitrogen, phosphorus, potassium, copper, iron, boron, zinc, manganese, molybdenum at organic matter. So ibig sabihin, pag pinakawala natin itong mga amag sa palaya natin, may baon na rin po silang pagkain. Okay, so yun namang pong paraan ng paggamit. Ito po 62.5 grams Bigoraha para sa isang knapsack sprayer. Yan, 0 to 7 days after transplanting, one-time application lang po ito. So ibig sabihin, 0 days hanggang ikapitong araw, makalipat tanim, mamimili lang kayo ng araw. Siyempre, dapat hindi maulan. Yan. Sa umaga or sa hapon natin i-apply. One-time application lamang po. Yan. Yun ang maganda ho dito. At kung kayo naman ay sabog tanim, 0 to 7 days din after sowing. Mamili na kayo ng araw. Siyempre kung dapat hindi maulan. Yun po ang paggamit po nitong Bigoraha. One-time application lamang po ito. At isa pa, siyempre, dahil po ito ay isang klase ng amag, ay wag po tayong mag-i-spray 7 days before maglagay po na tayo nito at 7 days after po maglagay. Ano po, ganun po. O ito po, optional naman po ito. 175 grams per knapsack sprayer. Pwede nyo pong ihalo bago kayo magkulob. Ito po ay para sa 40 kilos na nabini. At another 175 gram sa panahon naman ng pagpupunla. So 3 days after sowing. So kung hindi kayo nakapagamit sa pagkukulob, pwede pa rin naman sa punlaan. Okay, so sino po ba ang gumawa nitong o ang distributor nitong Bigoraha? Ito po ay ang Enviro Pacific Incorporated o EPI Philippines. Hindi lamang po ito sa palay ginagamit, ang Bigoraha ay ginagamit din sa tomato, sa corn, cassava, tobacco, sugarcane, banana, pineapple, at sa iba pa hong crops katulad ng mga root crops, high value commercial crops, mga fruit bearing trees at ganun din nga po sa coconut. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, pa-like, share and subscribe na rin po.